So Father's Day nga pala ngayon sa New Zealand at of course magse-celebrate tayo dahil nga meron tayong the best tatay dito sa bahay. So ayan si Mister, ang the best daddy, of course. So hindi siya June, kaparehas ng Pilipinas yung pag-celebrate ng Father's Day dito sa New Zealand. September siya, same sa Australia. So pare-parehas lang din naman yan pag-celebrate na ng fathers, so mga daddy around the world. Pagbibigay po guys sa mga tatay. So of course, magagawa tayo ng breakfast, mag-prepare tayo, yun yung mga cultural or mga traditional na gagawin natin. So special ang araw na ito para kay Mister. So paghahandaan natin siya ng napakasarap na breakfast na ni-request niya. So yung ginagawa ko nga pala is French toast. At saka meron tayo itong hiniwa-hiwan mga fruits, oranges, grapes at saka apple. So alam niyo winter dito sa New Zealand wala masyadong prutas. So hindi nag-grow yung mga prutas no, at the moment namamatay siya kasi nga malamig yung panahon. Nag-hibernate. So itong apple is imported ata ito. Hindi ko alam kung imported sa ang lugar. So, yung oranges naman is season ngayon. Yung grapes, apakamahal at the moment. So, limited lang yung fruits na makakain natin from winter dito sa NZ. So, naluto na nga pala yung ating bacon at yung ating French toast. Ready na siya i-serve. Si Mr. naghihintay lang. Kakagising nga pala. Tinulungan nga pala ako ni Silas at yung kambal naman as pinakuha ko ng mga regalong ni-wrap namin kahapon. So ito na yung presents ni Mister. So of course, meron tayong regalo no para kay Mister. So nagbigay nga pala kami ng sapatos. Meron din tayong ginawa ng mga anak ko na cards. So napaka-sweet nila at dinrow talaga. Sinulat nila nung isang araw. So kami ni Mister kapag Mother's Day, Father's Day, nag-exchanging gift talaga kami no. Kasi yung mga bata, wala pa namang pera kung ibibigay para pangregalo sa'yo. Kasi nga maliliit pa sila. Pero one day siguro pag malaki na, sila na yung magbibigay ng regalo para sa amin ni Mister. So, ngayon kami lang muna. So, every year talaga binibigyan ko ni Mister ng bagong underwear, bagong socks, at saka bagong sapatos. So, ang dami na sapatos ni Mister dito sa bahay. Minsan kasi ayaw niya. Hindi na gugustuhan yung sapatos. Kaya, binibigay ko na lang sa tatay ko kasi magka-size lang naman sila. Gagawa din pala tayo ng cake ngayon. Hindi na tayo bibili kasi homemade ito yung gagawin nating chocolate cake. Kasi nga magsi-celebrate tayo, diba? So, dapat may cake for celebration. So, walang ribbon dito o walang Goldilocks. Homemade lang gawa ko at napakadali lang naman itong chocolate cake. Kung mayroon ka lang talagang ingredients at saka oven, makakapag-bake ka talaga. Easy peasy. So, hindi ko talaga akalain, napakadali lang gumawa ng chocolate. Parang 1 minuto lang ata, 5 minutes lang. Basta naka-ready na lahat ng mga ingredients mo. So, i-bake ko lang dito sa oven for around 20 to 30 minutes. So, naging traditional na talaga yung paggawa ko every year ata. Since naging father si Mister is magbe-bake talaga ako ng cake para sa kanya. Kasi nasasayangan ako kapag bumimili ako ng cake sa labas. So, while naghihintay nga pala kaming ma-ready yung cake, si Mister at ako is nag-team up na naman paglilinis ng bahay. So, every Sunday talaga, tinatry namin na mag-deep cleaning sa bahay. So, wala yung pahinga of course. So, ito na yung ating cake. Lalagyan lang natin ng ating ganache at of course, lalagyan natin ito ng sprinkle for decoration. So pagkatapos nga pala, ayan na, naghihintay na yung mga bata. Isa-slice na natin, titikman na natin yung chocolate cake homemade. So guys, thank you for watching this video. I hope nag-enjoy kayo at sa susunod naman na vlog. Bye!